Ready na po ba kayo? So one day po, sa isa pong village, nagkaroon po ng isang garage sale. Sino na po dito naka-experience ng garage sale? Meron na po bang naka-experience po nun? So doon po sa garage sale, ang dami pong tao. Tapos, ang dami pong product na nandoon. So meron pong isang lalaki doon, meron siyang nakitang violin na hindi po pinapansin ng ibang mga customer. Siguro po, dahil maalikabok na po yung violin and mukhang may damage na po. And mukhang sira na din po. Kaya hindi po pinapansin ng mga tao. Pero ito pong lalaki na to, nilapitan niya po yung violin, tapos kinuha niya. Tapos tinignan niya. And yung lalaki, mukhang nagustuhan niya po itong violin. Kaya binili niya po at the cheapest price. Kasi po doon sa garage sale, yung violin po yung pinakamura sa lahat ng product na meron po sila. Kaya siguro yung mga tao, hindi po nila pinapansin yung violin. Kasi para sa kanila, wala naman na yung value. Kasi parang patapon na siya. Diba? So one day po, itong lalaki, dinala niya po itong violin na to, itong lumang violin na to, doon po sa kaibigan niya na musician. So pagkuha po ng musician, nilinisan niya po yung violin. Tapos pinalitan niya po ng string. Tapos after po nun, pinatugtog niya. At nung pinatugtog niya, lumabas po yung napakagandang music na bumalot sa buong room. So makikita po natin na same po sa violin na ini-ignore lang ng mga tao, yung violin po na para sa iba wala ng worth, nagiging valuable and beautiful po ito kapag napunta po ito sa kamay ng right person. In church, sa buhay po natin, same lang po ang story. Like the violin, sometimes ganun po tayo sa ibang tao. We tend to look to somebody or someone by their sins. Tinitignan po natin sila based sa mga mistakes and failure na nagawa po nila. Minsan, we see people as dirty, as damaged people, like the violin. But you know, God is the musician in the story. Because the Lord is good in restoring damaged, dirty, and broken things. Kasi po, si Jesus, kaya niya pong baguhin yung isang buhay na makasalanan into a testimony of grace. Kaya ngayong araw po, no, we will look into a story of a person na marami din pong tao, ang tingin po sa kanya ay damaged and worthless po siya. But guess what, no? Even people see her that way, Jesus is not. Kaya ngayong hapon po, no, we will talk about the woman with alabaster jar. From sinful to saved woman. So ngayon, church, pwede po ba tayong tumayo at basahin po yung word in reverence of the word of God? So sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. When one of the Pharisees
Join me in a brief moment of prayer. Father, we just want to praise you, Panginoon, in this moment, O God. I pray that you will speak to us, O God, in a very personal and powerful way, Panginoon, this afternoon. I pray that you will open hearts, O God. I pray that you will change many lives, O God. I pray that you will redirect again us, Panginoon, of who you are, O God. Lord, I pray that all of us will just enjoy, Panginoon, your word, Panginoon. Lord, help every heart to be receptive in this place, and we rebuke any kinds of distraction, Panginoon, in the name of Jesus, O God. Lord, Holy Spirit, we welcome your presence in our midst, O God, and I pray, O Lord, that in every corner, Panginoon, I pray that your presence will be felt. We thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. So, pwede na po kayong umupo. So, ngayong hapon po, no, we will see what can we learn from the sinful woman. So, apat po yung points ko, no? So, titingnan po natin ano yung matututunan natin sa kanya. First, she is a woman who came to Jesus despite her sinful reputation. So, she is a woman who came to Jesus despite her sinful reputation. In Luke 7:37, it says, a woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisees' house. So she came there with an alabaster jar of perfume. So in this verse po, no, makikita po natin na yung Bible, mukhang intentional po siya na hindi ipakilala itong babae na to sa name niya. Pero, by her reputation. Na itong woman na to, she is a sinful woman. Again, no, ang sabi, a woman in that town who live a sinful life. And if i-observe po natin, mukhang kilala po talaga itong babae na ito sa lugar nila, sa mga sins na ginawa niya. Mukhang known po siya sa kasalanan niya. So, hindi po sikreto na sinner itong babae na ito. Sabi nga yung phrase daw po na sinful life, it speaks of someone publicly identified with immorality. It means people already know kung sino talaga siya. And because of that, they labeled her. At nung panahon po ni Jesus, yung babae po na may reputation na ganito is usually iniiwasan. Usually hinuhusgahan at tinatakwil po ng mga tao that time. It means po, no, sa pagpasok ng babae na to sa bahay ng mga Pharisees, alam niya po na she will enter a house full of eyes that is ready to condemn her. Imagine po, no, alam ng sinful woman na yun po ang pwedeng mangyari sa kanya. But still, we can see in the verse, ang nakalagay po, so she came there. Diba? Alam niyo ba, church, while ini-imagine ko po to, and nilalagay ko po yung sarili ko sa sinful woman, iniisip ko, kung ako yon, personally, hindi ko po gagawin yon. Parang mag-hesitate po ako na pumunta sa lugar na yon. And actually, baka hindi po talaga ako pumunta. Knowing na alam ko na i-condemn ako ng mga tao. Knowing na alam kong ipapahiya nila ako. Pero itong babae na to, despite of that, sabi sa verse, so she came there. Alam niyo po ba, for me, sobrang powerful po ng praise na to. Alam niyo po ba bakit? Because she came despite the shame. Imagine po, gaano siya nilalamon ng hiya na meron siya. She came despite the fear. Imagine, possible yung takot niya. Kasi alam niya, kilala siya ng mga tao and baka paalisin siya and saktan po siya. She came despite the judgment na pwede niyang ma-receive. The hurting words na pwede niyang marinig. Yung condemnation ng mga people sa kanya. She came despite her past. Possible, alam po ng buong taon ang story niya. Yung mga pinaggagawa niya. But still, this woman came. You know why? Because this woman is desperate.
Alam naman po natin na sa panahon ni Jesus, sobrang sikat po talaga siya. Marami pong tao ang nakakakilala sa Kanya dahil sa mga miracle and wonders na ginawa niya. And even po sa mga teachings niya. And probably ito pong woman na ito, narinig niya na po si Jesus. And yung mga bagay na ginawa po ni Jesus. And because of that, this woman know that the only hope that she has is only Jesus. Probably, narinig na niya na si Jesus tinatanggap yung mga tao kahit nagaano pa yung kasalanan nila. Probably, narinig niya na si Jesus nagbibigay ng mercy at hindi condemnation. That's why she is desperate and hopeful that Jesus will not reject her how the society rejects her. Di ba nga po, kilala siya sa reputation niya na makasalanan siya. And because of that, probably wala talagang tao na nakikipag-associate sa kanya. But imagine po, no, if tayo po ang nasa shoes nitong sinful woman, imagine po natin yung nararamdaman niya na for the longest time, she found someone she could run to. Instead, run away from. Church, before tong moment na to, this woman probably spent her life hiding behind her sin. And alam niyo po, marami pong tao, same po sa kanya, na ginagamit po yung sin to cover pain. Di ba nga, yung iba ang ginagamit relationship, yung iba pleasure, yung iba po addiction, yung iba po success, yung iba po pride. Pero kahit na ano pong cover up natin, we know that eventually sin will leave us empty. Tama po ba? And when the emptiness becomes unbearable, people start searching for hope. People start searching for love and for grace. And we can see that the sinful woman realized na si Jesus lang po ang makakapagpabago ng buhay niya. And church, this is the beauty of the gospel. The people push sinners away, but Jesus draws sinners near. People might say na bumalik ka na lang kapag okay ka na, ha? But Jesus says, come to me and I will change you. Church, itong sinful woman na to, she risked humiliation by coming to that Pharisee's house. Alam niyo po ba, in Jewish culture, hindi pwedeng nag-i-interrupt ka lang ng formal dinner gathering, especially woman ka. At bukod doon, sinful pa yung reputation na meron ka. But what we can see, itong babae na to, she is willing to be embarrassed. Handa talaga siyang mapahiya if it will give her a chance to be near with the Lord Jesus. And that is a desperation for grace. That is a desperation for hope and for love. Alam niyo po, no, as I ponder this story, na-realize ko po na when someone is truly desperate for God, hindi na po niya iisipin ano yung itsura niya or ano yung sasabihin ng iba. Because desperate people do desperate things. For example po, si Bartimaeus the blind. Kilala niyo po ba siya? Si Bartimaeus the blind, sumisigaw talaga siya, umiiyak talaga siya para lang mapansin siya ni Jesus. Kahit na ang daming tao po ang nagpapatahimik sa kanya, hindi siya tumitigil. Mapansin lang siya ni Lord. Si Zacchaeus, umakyat talaga siya ng puno para makita niya si Lord. Sino pa? Yung prodigal son. Bumalik talaga siya sa bahay ng tatay niya despite balot na siya ng shame sa lahat po ng ginawa niya. And now, this sinful woman na pumunta sa dinner party ng Pharisee para lang makita at mapalapit kay Jesus. We can see that the longing and desperation for God gets rid every pride that we have. Amen po ba? Imagine niyo po yung taong nalulunod. Di ba po yung taong nalulunod, wala naman na po siyang pake sa itsura niya? Meron po bang ganon? Parang wait lang, maganda ba ako? May kaganon ba?
Di ba wala naman? Wala na siyang pake sa sasabihin ng ibang tao sa kanya. Wala na siyang pake kung tinitignan ba siya ng maraming tao. Kasi ang pake niya lang is maligtas siya. Tama? And that was this woman. She was drowning in guilt. She was drowning in shame, in her sin. And what she only wants is si Jesus lang po. Alam niyo, church, maraming tao ganito po ngayon. They want to come to Jesus, but they are trapped by their reputation. They are the people na magsasabi na gusto na nilang bumalik, pero nakatingin pa din sila sa past nila. Gusto nilang bumalik, pero nakatingin pa din sila sa mga sins na nagagawa nila. Church, listen carefully. Your reputation may be known by people, but your restoration is possible through Jesus. Amen po ba? Kaya church, no, ask yourself, ano po yung mga bagay na nag-hold back sa'yo para lumapit ulit sa Diyos? Pakiramdam mo ba, hindi ka natatanggapin ng Lord? Feeling mo ba, sobrang dumi mo na? Or hindi kaya worthless ka na? Church, this woman taught us na si Jesus, wala pong sobrang dumi, wala pong sobrang sama, at sobrang makasalanan ang hindi po kayang tanggapin ni Jesus. Because you can come dirty in the presence of God, and the Lord will cleanse you. Amen po ba? Church, you may carry a sinful past. You may be rejected by people, but you are still invited by Christ. Because Jesus is not only the Savior of good people, He is a Savior of the sinner people who repented and believed in Him. Kaya again, let's come to the Lord even in our sinful reputation. Amen po ba? So for our second point po, no, what can we learn from this woman? She is a woman who expressed her remorse before Jesus. In Luke 7:38a po, sabi, as she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then, she wiped them with her hair, kissed them. So pagkatapos po, napuntahan ng woman si Jesus, the next thing we see is not her words. Pero ano po yon? Her tears. Diba sabi po sa verse, as she stood behind him at his feet, weeping. Alam niyo po na hindi po ito simpleng pag-iyak. Hindi po ito simpleng pagluha lang. Alam niyo po ba na sa other language po, yung weeping, it carries the idea of continuous or intense sobbing. It means po, no, yung pag-iyak niya po dito was a deep brokenness that is overflowing from her heart. It means this woman is expressing her remorse before Jesus. Alam niyo po ba yung remorse? Yung remorse po, no, it is a deep, painful feeling. A deep and painful feeling of guilt and regret for having done something wrong. So bakit nga po ba siya nagre-remorse that time? Bakit po grabe yung iyak niya? Because when a person truly encounters the holiness and the grace of Jesus, they become deeply aware of their sinfulness. Katulad po na sinabi ko kanina sa point 1, itong sinful woman na to, it looks like she spent her life hiding in her sin. But now, itong moment na to, nakaharap na po niya si Jesus. All the mask fell off. And in that moment, yung iyak niya, yung luha niya po, it became a language of repentance. In church, no, if i-observe po natin yung verse, saan niya po yung pinosisyon yung sarili niya? Di ba nakalagay sa verse, it's in the feet of Jesus. Alam niyo po ba na sa scripture po, kapag pinosisyon mo yung sarili mo sa feet ng iba, it symbolizes humility. It symbolizes surrender and submission. So,
Anong ma-observe po natin sa ginawa na sinful woman? Hindi po siya humarap kay Jesus na nagmamalaki. Hindi po siya pumunta sa harap ni Jesus na nagja-justify and kino-cover up yung mga mali niyang ginawa. But we can see na itong woman na to, she positioned herself low before the Lord Jesus. Not being high and mighty, but in a low position. And alam niyo po ba that posture shows genuine repentance? Sabi nga po nila, pride stand tall before God, but repentance bows low before God. Sabi po sa verse, she began to wet his feet with her tears. So makikita natin na sobra po yung pag-iyak niya to the point na ang dami pong luha. At dahil po sobrang dami ng luha niya, napunta po yun lahat sa paanan ng Lord. At nabasa po yung paan ni Lord. So imagine, gaano po yung luha na nilalabas niya that time. Church, this is very important for us to understand. Tears alone cannot save anyone. Tama po ba? Tama po ba? Bakit? Kasi marami naman pong tao ang umiiyak kasi nahuli po sila. Di ba po? Maraming tao ang umiiyak kasi alam nila na may consequence yung mga mali po nilang ginagawa. Maraming tao po ang umiiyak kasi nahihirapan nila sa buhay nila eh. Kasi fruit na yun ang consequence nga nila. But what we can see to the life of this woman, that biblical repentance is not all about emotions. Biblical repentance means you're remorsing. You're sorrowful towards your sin. Kasi alam mo na na-offend mo ang Holy God. Tama po ba? Sa 2 Corinthians 7:10 po, ang sabi po doon, godly sorrow brings repentance that leads to salvation. So yung totoong repentance, hindi lang po yan yung na-feel bad ka sa nagawa mong kasalanan. But it's about turning back to God with a broken heart. Kasi ito pong sinful woman, no, hindi lang po siya emotional. Pero makikita po natin na repentant po talaga siya. Tingnan niyo, church, sinabi din po sa verse na, then she wiped them with her hair. Alam niyo ba, church, nakakaiba po itong ginawa ng babae na to. Kasi in that time po, no, sa culture po nila, importante po ang buhok ng babae. Kasi on that time po, yung buhok po ng babae, it is considered as their honor, as their glory, as their dignity. At dahil po, sobrang importante ng buhok ng babae, yung buhok dapat nakatago po siya sa veil. Hindi po ito basta-basta pwedeng nilalabas. So, ganun po nila iniingatan yung mga buhok ng mga babae before. Kaya po, nung ginamit niya, nitong babae na to, yung buhok niya, para lang punasan ang paa ni Jesus, kakaiba pong move iyon. It shows her humility before God. Alam niyo po ibig sabihin nun? Na itong babae na to, she is willing to lay down her dignity at the feet of Jesus. Church, no, imagine niyo po yung senaryo. Imagine niyo po yung nangyayari. Possible, nung ginawa po yun ng babae, yung mga tao that time sa lugar na yon, diring-diri sa kanya. Possible, yung mga Pharisee, hinuhusgahan talaga siya ng bongga. Possible, yung buong room, punong-puno ng awkwardness dahil sa ginawa niya. But we can see that this woman doesn't care anymore. Kasi imagine, no, nasa feet siya ni Jesus. And everything in her fell off. And because of that, yung opinion po ng ibang tao, wala na pong hold ito sa kanya. Wala na pong power yun sa kanya. Wala na po siyang pakialam doon. Because this woman is just genuinely repenting. Sinabi din po sa verse, she kissed the feet of Jesus. Alam niyo po ba na sa original context, it means repeated kissing. Ibig sabihin po, paulit-ulit niyang hinahalikan yung paa ni Jesus. Hindi po ito kasama sa ritual nila before, ha?
But this shows her deep devotion and gratitude to the Lord Jesus. Grabe po, no? The same mouth that she is using to her sinful living is now honoring the Lord Jesus. Grabe pong picture ng transformation. Yung babae na once sanay gamitin yung buhay niya sa kasalanan, is ngayon ginagamit na yung buhay niya para i-worship si Jesus. In Luke 7:47, sabi po dito, "Therefore I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown. But whoever has been forgiven little, loves little." Hindi dito sinasabi ni Jesus na dahil sa great love po ng babae, na-earn niya yung forgiveness ni Jesus. Pero yung great love po ng babae, pinapakita niya lang po na naiintindihan niya how much mercy she needed. Yung mga tao po kasi, no, most of the time, sasabihin lang nila na hindi naman ako ganon makasalanan. Konti lang naman yung nagagawa kong kasalanan. So yung mga gantong klaseng tao, they love Jesus little. But those people na nare-recognize nila na grabe yung kasalanan na ginawa nila, at grabe yung mercy na kailangan nila, they love Jesus deeply. Kaya itong woman na to, grabe po yung passion niya to worship Jesus. Grabe po yung iyak niya at mga ginagawa niya. Kasi naiintindihan niya po na hindi niya po deserve yung grace na natatanggap niya in that moment. This woman is overwhelmed by the mercy and the love of Jesus. Alam niyo, church, many people today act religious. Pero konti lang naman po talaga ang totoong nagre-repent. May mga tao po umaattend ng church, tinataas pa po nila yung mga kamay nila, kumakanta pa rin po ng worship, umaattend po ng Sunday service, ng small group, ng Bible study, ng mga convergence, pero hindi po talagang broken dahil po sa sin. Hindi po talaga broken dahil sa mga kasalanan po na ginagawa nila. Because real repentance shows heart that transforms. Pwede kang umattend ng Sunday service or other gatherings nang hindi ka pa din totoong nagre-repent. Narinig ko po doon sa isang preaching. Sabi po doon, repentance is not about outward activity, but it is about inward surrender. Church, alam niyo po no si Lord, sometimes He allows people to feel the weight of their sin. So they will finally run to His grace. Alam niyo kasi church, ang problema po natin ngayon is not that people are too broken. But our problem today is yung mga tao, hindi na po sila broken or nagre-remorse sa mga kasalanan po nila. Kasi di ba po, nabubroken lang naman po tayo kasi wala po tayong pera. Tama? Or hindi kaya nabubroken lang naman po tayo kasi nasira yung relationship natin sa iba. Or hindi po kaya dahil disappointed tayo sa ibang tao. Pero hindi po dahil naiintindihan natin na ang lala ng kasalanan na ginawa natin sa Diyos, and it hurts our holy God. The problem is we don't grieve for the things that grieves God. Alam niyo po itong sinful woman, tinuturuan niya po tayo na ang totoong tao na totoong nararanasan yung pag-ibig po ng Diyos is yung taong grabe yung remorse at brokenness po sa kasalanan. Kaya church, if we will evaluate our hearts today, yung heart ba natin, broken ba talaga siya sa mga kasalanan na ginawa natin? Are we remorsing about it? Or are we giving excuses to God? Or gina-justify pa natin sa Lord yung mga kasalanan natin? Ikaw ba ngayon, willing ka na ba talagang isurrender? Willing ka na ba talaga na ibigay ang lahat ng kasalanan mo sa paanan ni Jesus? Church, repentance or remorsing is not weakness. Hindi po ito kahinaan. Tears before God is not shameful. In fact, sometimes po, no,
yung pinaka-strongest moment ng buhay po ng isang tao is the moment that they will finally humble themselves before God. Kaya church, wag na po nating i-defend yung mga kasalanan na meron tayo. Instead, i-repent na po natin. I-remorse na po natin sa Panginoon. Amen po ba? Sabihin nyo nga po sa katabi mo, mag-remorse ka na kapatid. Sabi po sa Psalm 51:17, "My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise." So, church, we can see a story that the Pharisees rejected the woman. But we can see Jesus receive her broken worship. And the same Jesus is the Jesus who still accepts and receives sinners today. Amen po? Kaya again, church, let's not hold back and let's express our remorse before the Lord Jesus. And for our third point, what can we learn from this woman? She is a woman who honored Jesus with a costly offering. Ano po yung kadugtong ng verse kanina? Sabi doon, poured perfume on them. Poured perfume on them. So after po nung nakita nating remorse sa sinful woman, makikita po natin ngayon na she did something intentional. Ano pong sabi sa verse? She poured perfume on the feet of Jesus. Itong ginawa niya na po ito, hindi po to act of being emotional. Pero ginawa niya to as an act of honor to Jesus. Sa Jewish culture po, yung perfume po dati, or yung mga fragrant oil, sobrang expensive po talaga. Kaya hindi po basta-basta itong ginawa ng sinful woman nung pinur out niya yung perfume niya sa paanan ni Jesus. Kasi bukod po doon, sinabi sa verse 36 na nakalagay po yung perfume sa alabaster jar. Alam niyo po ba na sa panahon nila, sobrang mahal po ng alabaster jar. Kasi gawa po siya sa isang magandang klasing bato. And it is exclusive for perfumes and fragrant oil only. And alam niyo po ba na based dun sa na-search ko, yung halaga po ng perfume na ito is katumbas po ng ilang buwan na sahod niya. At possible po years na sahod niya. And syempre, kinonvert ko po. So nung kinonvert ko siya, na-shock lang ako na ang halaga niya pala is 2.3 million pesos. Di ba sana sa kanya na lang binigay? So imagine yung worth ng perfume na yon na tinapon niya sa paa ni Jesus. We can see that it is a valuable at the same time costly. And yung perfume na yon, when she pours it out kay Jesus, yung sinful woman po, she is declaring her worth. Kasi possible po yung perfume na yun na lang po ang meron siya. Possible yun na lang po yung savings and yung security niya. But katulad po ng nakita po natin sa verse kanina, itong babae na to, she entered the rooms knowing her reputation na sinful woman. And possible nga po, dahil sa ginawa niya, yung mga people na nandun, they look down on her. But we can see that in this woman's eyes, Jesus deserves the highest honor that she could give. Alam niyo, church, makikita po natin dito yung difference ni Simon the Pharisee at ng sinful woman. Si Simon the Pharisee po kasi yung may-ari ng bahay. So, ang difference po nila, si Simon, nakita po natin na in-invite niya po si Jesus sa bahay niya. Pero makikita natin na hindi po talaga niya in-honor si Jesus. Tingnan niyo po sa verse 44 to 46. Sabi ni Jesus, "Do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet.
You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Alam niyo po ba na sa culture po before, these were a common act of hospitality and honor towards the honored guest. It means, makikita po natin na si Simon, winelcome niya po si Jesus sa bahay niya. Pero how he treat Jesus, makikita natin na hindi kasama yung puso niya sa pag-welcome niya kay Jesus. Binigyan niya nga po si Jesus ng table at ng chair. Pero hindi niya po talaga totoong in-honor si Jesus. Pero makikita po natin na itong sinful woman, she did the opposite. Though she is rejected by the society, she still gave honor to Jesus extravagantly. We can see po na si Simon, ang binigay niya lang po is convenience offering. Pero makikita po natin na itong sinful woman, she gave a costly offering. Si Simon the Pharisee, nakita niya si Jesus as his guest. Pero yung sinful woman, nakita niya po si Jesus as the Lord who is worthy. Kasi itong sinful woman na to, naiintindihan niya po yung isang bagay na hindi po naiintindihan ng Pharisee. And that is si Jesus is hindi po ordinary. Probably itong babae na to, wala talaga siyang totally alam sa mga katuruan pa before about kay Lord. Pero makikita po natin na itong sinful woman, nare-recognize niya yung greatness na meron po si Jesus. Kasi kung titignan natin yung costly offering pa lang niya, parang sinasabi niya na si Lord deserve niya lahat ng valuable possession na meron siya. In church, we need to understand, people honor what they value. Tama? For example, nagbibigay po tayo ng oras sa mga bagay po na ino-honor natin. Kaya po nating magsakripisyo para po sa mga bagay na ino-honor natin. Pinoprotektahan po natin yung mga bagay na ino-honor natin. Pinaprioritize po natin yung mga bagay na ino-honor natin. At makikita po natin na itong sinful woman, ino-honor niya po si Jesus hindi lang po publicly, but even sacrificially. Itong perfume na to, no, hindi lang po to costly, materially, pero costly din po ito personally. Nakita naman natin kanina kung gaano po ito kamahal. And possible, ito na lang din talaga ang meron siya. But we can see na binuhos niya yon freely sa paa ni Jesus. And alam niyo, church, na-realize ko lang na kapag yung isang tao, na-realize niya lang din kung sino talaga si Jesus, hindi niya na itatanong kung ano ba yung pinaka-easy, ano ba yung pinaka-cheapest na pwede niyang ibigay kay Lord. Pero iisipin na lang ng person na to na ano ba yung pinaka-the best? Ano ba yung pinaka-mahal? Ano ba yung pinaka-maganda na pwede kong ibigay kay Lord? For example, a-attend ka ng isang birthday party ng isang sobrang nire-respeto at sobrang mahal mong tao. Siyempre, hindi ka magdadala ng kung ano-anong regalo lang. Tama? Pag-iisipan mo, paggagastusan mo talaga yung ibibigay mo na regalo. Tama po ba? So bakit? Kasi po yung value ng regalo mo po, it reflects yung value ng tao na yon sa heart mo. In the same way, ganun din po yung woman na to, nung binigay niya yung expensive possession niya sa Lord. Para sa kanya, costly masyado. Costly masyado yung perfume. Pero kung mapupunta lang siya kay Jesus, okay lang. Diba? Kasi para sa kanya, Jesus is worth far more than that perfume. Alam niyo po today, marami pong tao nagsasabi na naniniwala sila kay Jesus. Pero kung titignan, totoo ba talaga na ino-honor nila si Jesus? Totoo ba talaga na ino-honor natin si Jesus? Kasi yung pag-honor po kay Jesus, hindi lang po ito sinasabi, pero dinidemonstrate po ito sa buhay po natin. Amen po ba? Alam niyo, church, real honor is proven when it costs us something. Kasi church, we need to understand na kahit sino kaya i-honor si Jesus kapag convenient. Kapag easy lang po ang lahat.
Pero yung totoo pong pag-honor, it remains, even sacrifice is required. Amen po ba? Church, we need to understand that a heart that honors Christ is a heart that values Him above everything else. Pinakita po sa atin ng sinful woman na si Jesus, He is worthy of everything that is costly. Hindi yung tira-tira lang po natin, hindi po yung convenient lang po para sa atin, hindi po yung paminsan-minsang honor, pero yung ibibigay natin yung pinaka-the best at yung pinakamaganda po sa lahat. This woman poured out what was precious because she believed Jesus was more precious. And kapag ang tao na-encounter niya ang grace ng Panginoon, titigilan niya na pong tratuhin si Jesus casually. And they will start to honor Jesus with their life. They will start to honor Jesus with their choices, with their sacrifices, and even with their priorities. Because Jesus is not someone na ina-admire lang po. He is the Savior who is worthy of highest honor. Amen po ba? Kaya church, no? Like the sinful woman, let's give our costly offering to the Lord Jesus. And lastly, what can we learn from this woman? She is a woman who received forgiveness and salvation from Jesus. In Luke 7, verse 48 to 50, it says, Then Jesus said to her, Your sins are forgiven. The other guests began to say among themselves, Who is this who even forgives sins? Jesus said to the woman, Your faith has saved you. Go in peace. So church, no? Andito na po tayo sa climax ng story. So kanina, nakita po natin yung sinful woman. At ang dala-dala niya lang is puro shame. Ang dala-dala niya lang po is guilt, brokenness, and yung sinful reputation niya. But in this story, we will see na aalis siya na may dalang something greater. And ano yon? That is the forgiveness and the salvation from the Lord Jesus Christ. Tingnan po natin maigi yung sinabi po ni Jesus. Ang sabi niya, your sins are forgiven. Alam niyo po ba, na itong statement ni Jesus na to, nung sinabi niya na your sins are forgiven, yung mga tao po na nandoon, shock na shock silang lahat. Nagulantang silang lahat. Dahil po, in Jewish understanding, only God has the authority to forgive sins. Kaya mapapansin po natin sa verse 49, nung sinabi ni Jesus yun, yung mga tao nag-react sila. At sabi nila, who is this who even forgives sins? So itong mga tao na to, no, naiintindihan po nila yung bigat na sinasabi ni Jesus. Pero makikita po natin, sa sinabi ni Jesus, no, hindi niya lang po kino-comfort yung babae. But He is declaring His divine authority by forgiving sins. So dito pa lang, pinakita po sa atin ni Jesus na hindi lang po siya basta rabay. Hindi lang po siya basta teacher. Hindi lang po siya basta propeta. Pero siya ay Diyos na may kakayanang magpatawad ng kasalanan. Church, let's think about this woman's life before po itong encounter nila kay Jesus. Possible po this woman spend her life rejected by society. May labeled na nga siya na sinful woman. She is also spiritually empty. Possible trap na din po siya ng guilt na meron siya. Pero what we can see in this verse, one sentence lang po. One sentence lang po ni Jesus. Isang sentence lang and it changes everything. When the Lord says, your sins are forgiven. Church, that is the beauty of the love and the grace of the Lord Jesus. Kasi makikita po natin na si Lord, hindi niya lang po ini-improve yung buhay ng sinful woman, pero nililinis niya po ito completely. Sabi nga po sa Psalm 103:12,
As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Amen po ba? Grabe po si Lord, no? When Jesus forgives, He forgives fully. Tsaka tingnan niyo po yung sinabi ni Jesus sa verse 50. Sabi niya po, your faith has saved you. Ang dami pong ginawa ng woman, di ba? Grabe po yung iyak niya. Grabe po yung naging remorse niya. Grabe po yung offering na ibinigay niya. Pero hindi sinabi ni Jesus na naligtas ka dahil sa mga yon. Pero ang sabi ni Jesus, naligtas ka dahil sa faith mo. Naligtas ka dahil sa pananampalataya mo. Church, no? We need to understand na yung actions nitong babae na to, it is the evidence of her love and repentance. Pero yung kaligtasan po at kapatawaran na nakuha niya ay dahil sa pananampalataya niya kay Jesus. Na-save siya dahil nagtiwala po siya kay Jesus. And that is the gospel. We are not saved dahil po sa mga bagay na ginawa natin. Pero sabi nga po sa Ephesians 2:8, for it is by grace you have been saved through faith. Yung faith po nitong babae na ito, it moved her towards Jesus. Kasi naniniwala siya, natatanggapin po siya ni Jesus. Naniniwala siya na si Jesus, patatawarin siya. Naniniwala siya na si Jesus, babaguhin siya. Church, real faith is not merely knowing facts about Jesus. Hindi po ito basta may alam ka lang kay Lord o hindi po kaya kilala mo siya. But it is about personally trusting Jesus as your Lord and Savior. And makikita din po talaga natin sa buhay ng woman na to that her actions revealed a transformed heart. Kasi based pa lang po sa story ng woman, simula pa lang alam na natin that she is marked by sin. Pero nakita natin paano niya pinuntahan si Jesus, paano po siya nag-remorse, paano niya po i-honor si Lord. Ginawa niya po yung mga bagay na yon not to earn salvation, but because grace is already begun changing her heart. Alam niyo po, ang totoong salvation, it always produce real transformation. Hindi po perfect transformation instantly, but real transformation genuinely. Para lang po yan tao na may hawak na sobrang mabigat sa likod. Na-experience nyo na po ba yon? Na everyday, nadala-dala mo yung mabigat na yon, ramdam na ramdam mo kung gaano siya kabigat. Then one day, someone stronger came at kinuha niya yung mabigat na yon at sinasabi niya na malaya ka na. That is the grace of God. That is His forgiveness. Kasi church, no? Ang kasalanan po, mabigat. Tama? Yung guilt po, mabigat. Yung condemnation din po, mabigat. But Jesus removes the weight. Si Jesus po, tinanggal niya yung mabigat na burden ng mga kasalanan na hindi po kayang tanggalin ng tao. And makikita po natin sa verse, no, Jesus ended the conversation with, go in peace. Grabe po si Lord, no? Yung woman, pumunta po siya sa lugar na yon ng broken. Pumunta po siya ng shameful. Pumunta po siya ng disturbed. But we can see, dahil po sa sinabi ni Jesus, she can now live with peace. Alam niyo po ba biblically, yung ibig sabihin po ng peace, hindi lang po siya calm emotion. Pero ang ibig sabihin po nito is to be reconciled with God. Di ba po before yung salvation, we are separated from the Lord because of our sin. But through forgiveness, peace with God become possible. At sabi nga po sa Romans 5:1, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kaya ngayon, yung sinful woman, she is no longer needed to live under condemnation. Bakit? Because grace has the final word over her life. Church, maraming tao today namumuhay exactly katulad ng woman before niya ma-meet si Jesus.
externally smiling, pero may karga-karga pala na guilt sa puso. Pwedeng patawa-tawa lang yan ngayon, pero grabe pala yung shame. Grabe pala yung guilt na nararamdaman. Meron naman parang hindi naniniwala na totoong pinatawad na siya ni Jesus. Kasi paulit-ulit niyang nire-replay sa utak niya yung mga kasalanan na ginawa niya. Pero di ba nakita po natin na si Jesus, tinatanggal niya po yung burden ng kasalanan. At siya lang ang may kakayanang magpatawad ng buo at maglinis ng kasalanan. Alam niyo po, si Satan gusto niyang matrap tayo sa shame. Pero si Jesus, ang gusto niya po sa atin is freedom. And ang amazing po ng story, kasi yung woman, pumasok dun sa place na yon ng sinful at umuwi siya as a saved woman. Alam niyo po kung gaano kabuti si Lord? Kasi si Jesus, pinatawad niya publicly yung woman. Sa harap po talaga ng maraming tao. And si Lord, intentional niya pong ginawa yon para yung mga tao po na nakakaalam na makasalanan yung babae, is malaman nila na itong babae na ito is ngayon pinapatawad na ng Diyos. Grabe yung grace ng Panginoon. The world gives people labeled, but Jesus gives new identity to His grace. Church, people may remember your past, but Jesus will rewrite your future. Amen po ba? Church, ito pong story na to, hindi lang po ito about sa sinful woman, pero about po ito sa merciful na Savior. A Savior who receives a sinful and broken people. A Savior who forgive and give grace completely to people. A Savior who give peace to the guilty. Church, wala pong tao ang hindi kayang abutin ni Jesus. Kahit na gaano pa kadilim yung past mo, kahit na gaano pa kasama yung nakaraan mo, kaya ka pong iligtas ng Diyos dahil po ang grace ng Lord is greater. Church, alam niyo po ba ngayon, while tinitingnan po natin yung story ng sinful woman, hindi po natin tinitingnan yung story niya. Ang tinitingnan po natin is yung story natin. Kasi lahat po tayo, spiritually, we are all in need of grace. Maybe, hindi po tayo pare-pareho ng mga nagagawang kasalanan or nagawang kasalanan. Maybe, iba-iba din po tayo ng reputation. Maybe, yung mga struggles po natin is nakatago kasi sa sinful woman, public. But the truth is, lahat po tayo ay guilty before the Holy God. Sabi po sa Romans 3:23, For all have sinned and fall short of the glory of God. Katulad din ng woman, hindi din natin kayang iligtas yung sarili natin. Hindi natin kayang linisin yung mga kasalanan natin. And kahit na ano pong gawin natin, hindi natin kayang tanggalin yung guilt na meron tayo. Pero ito po yung kagandahan ng gospel. Pumunta si Jesus dito sa atin para iligtas tayong makakasalanan. Hindi siya pumunta dito para lang ituro yung tama at mali, para mag-inspire ng tao, pero pumunta siya para iligtas tayo. Yung sinful woman, pumunta siya kay Jesus na broken. But hindi niya alam, soon after their encounter, Jesus will go to the cross for the sinner like her. And at the cross, Jesus took the punishment that sinners deserve. Yung shame na para sa atin will be placed on Jesus. Yung judgment na dapat itatapon sa atin, si Jesus po ang sasalo. And dahil po sa kamatayan ni Jesus at sa muli niyang pagkabuhay, yung kapatawaran at kaligtasan ay posible na para sa mga tao na nananampalataya sa Kanya at nagsisisi sa mga kasalanan nila. Kaya alam niyo po si Jesus, may karapatan talaga siyang sabihin na your sins are forgiven. Because one day,
He Himself would pay for those sins at the Calvary. At alam natin that more than 2,000 years ago, ginawa niya po yon. And church, the alabaster jar shows costly devotion. Pero yung cross, pinupoint niya tayo sa greatest and costly sacrifice of all. That is Jesus giving His own life for us who sinned. Yung woman, binuhos niya lang yung perfume niya. Pero si Jesus, dugo niya po yung binuhos niya. And today, church, same pa din po ang invitation ng Diyos. Kahit na ano pa yung past mo, kahit ano pa yung failure mo, or yung mga kasalanan na ginawa mo, just come to the Lord Jesus. Hindi dahil deserving ka, but because our Savior is so merciful, that He is willing to change all of us kung paano niya binago yung sinful woman into a saved woman. Kaya church, assess your heart. Magtatago ka pa din ba sa kasalanan mo? Or lalapit ka na ulit kay Jesus? I-hold mo pa rin ba yung mga past mo? Or iso-surrender mo na yung buong buhay mo kay Jesus? Church, the Lord still saves today. And He is inviting you to be changed today. Just come to the Lord and discovers that the grace of the Lord is greater than your sins. Amen po ba? So church, come on, let's rise and worship the Lord.